yung question, yung pabubulaanan, actually, hanggang ngayon nagdidebate pa kami eh. So, sana isang buong araw binigay nyo sa amin para ma-finalize namin ang sagot. So, nakatayo po ako dito na hindi po tapos yung debate namin doon. So, mamaya siguro, itutuloy pa yun. Okay, kasi yung issue dyan, di ba yung pag binasa natin yung Genesis chapter 12 at saka Genesis chapter 22, na kung saan sinasabi kay Abraham na sa lahi niya, sa mamalitan ng kanyang lahi, pagpapalain lahat ng mga bansa dito sa planeta. Okay? Tapos, sinundan yun nung panahon ni David sa 2 Samuel chapter 7, from verse 8 onwards. Okay, yun ang natutunan ko sa discussion mga verses. Na sinasabi kay David na galing sa kanya, yung magiging from thy seed. No, magagaling yung magiging ruler. Okay, ito po yun. Sabihin lang po Ano yung scope ng second? Starting from verse 8. Verse 8 ba yun, Sister Rose? Second Samuel 7 to Verse 12. And when thy days be fulfilled, thou shalt sleep with thy fathers. I will set up thy seed after thee. Ito po kasi yung issue din eh. Sinasabi sa Bible, I will set up thy seed after thee. So kung isip sinabi nating seed, kumbaga yung lahi, magagaling sa lahi ni David. So therefore, ang kalalabasan nun, magiging biological mother ni Jesus, si Mary. Kung sasabihin, galing dito sa mga prophecy na to, yung panggagalingan ng katawang tao ni Jesus. Kaya lang, dun sa Hebrews chapter 5 to 7. Chapter 10, may muna siya pakilisay. Hebrews chapter 10, verses 5 to 7. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body thou hast prepared for me. So, yung body ng katawang tao ni Jesus, buo na nung inilagay sa bahay bata ni Mary. Okay, ano na sabihin? Okay, so buo na nilagay siya sa bahay bata ni Mary. So, paano na ngayon? Ano ngayon na mangyayari na galing sa seed ni di ba? Galing sa seed ni David, samantala prepared na, fertilized na eh. Hindi doon prepared, hindi doon fertilize. Kasi buo na nung nilagay na siya sa sinapupunan ni Mary. Ngayon, paano siya ngayon naging galing sa lahi? Yung problema. Okay, so napag-usapan po namin, ganito. Okay, ganito po yung aming napag-agrihan na sagot. Okay, napag-agrihan po namin sagot, sabi po ni Ate Oling, nothing is impossible with God. Kasi po, sumasagot na yung ulo na. Okay, may sagot daw po si Giselle. Question ba yan, sagot?
O, halika na, Joshel. Papacheck mo pa rin. Go! Come on! Halika dito, may mag-sige. Dali, 1 minute na lang natitira sa akin. Question naman. Parang may nabasa lang po kasi yung pagtitignan mo, well, kung record to or read ba to, yung pagtitignan po yung meaning ng seed. At may nakalagay dito na meaning, from something na number pa, conceived seed. So it means, talagang parang, hindi mo siya i-literal. Talagang, yung seed na yun, hindi mo siya i-literal, talagang may connection. Yun lang po, nabasa ko lang kasi dito, conceived seed. Ayun lang po, di ba, conceived ng Holy Spirit daw po. Pati, prepared na siya. So, wala po talagang ano. Wala talaga. Opo. Parang yung titignan po natin yung meaning po ng seed to. Hindi mo siya i-literal na physical. Basta po ang sagot ng group natin. Okay, si Sister Rose po, tsaka si Sister Aurin Madin po nilang ipinagpipilitan. Ang sagot po ng grupo namin ay with God, nothing is impossible. Okay, question number 26 na po kami. Actually, pinaniwanag ko lang sa inyo yung question. Okay. Okay, dito naman ako sa question 26. Okay, tayo na naman ako. 15 minutes. Okay, question number 26 nakalagay. Does the reckoning designation of Matthew, Mark, Luke, John, and the angel Gabriel that Mary is the mother of Jesus, or Jesus is the son of Mary, agree with Jesus' consistent designation for Mary as woman? If not, then which of the two disagreeing designation is finally, totally, and definitely prevailing? Okay, yung mga verses, kasi sabi biblically show, yung mga verses na tumutukoy na si Jesus ay ina-address ng mga apostles o ng mga disciples as the son of Mary, o kaya si Mary, the mother of Jesus. Ito po yung mga designation lang ng mga disciples na to para matukoy kung sino yung Mary na tinutukoy. Kasi po nung araw, wala namang pong mga apelido. For example, Mary Magdalene, Mary the sister of Martha. So usually, description. So yung paggamit po nila ng pagtukoy nila kay Mary as the mother of Jesus, description nila para lang matukoy sino ba yung Mary na tinutukoy. So madalas ganun lang po yung pagtukoy nila. Pero, syempre, para sa atin, ang may final say ay si Jesus. Kaya dahil ang pagtukoy ni Jesus kay Mary ay woman, so yun po yung ating paninindigan. Para sa atin, walang contradiction yon. Walang contradiction dahil yung mga tao, description lang nila yan para matukoy yung Mary na gusto nilang patungkulan. Tapos si Jesus naman, kung ano yung tamang pagtukoy, yun ang kanyang ginagamit. Kung wala iba kundi yung salitang woman. So, yung final say na kay Jesus. Ayun na, Additional. 1 minute na lang. Bakit yun yung, yung final say natin na yung son of Jesus na ang tawag kay Mary's mother lang? Kasi si Jesus, di ba, sabi niya doon sa Matthew 24:25, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Saka sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin yung guys. Okay, group 2. Randa. Dalawa lang balik nila.
Oo. Good evening po sa ating lahat. Hindi ko po kasi alam kung naintindihan po ng group namin yung follow-up question. Binigay lang po namin numbers is to clarify that yun, parang hindi po actually related yung mga verses na naibigay namin to prove that yun yung sa follow-up question nga po. Pero kung ako po kasi yung tatanungin, direkta po bang sinabi na dapat kalahi, yung lahi talaga po? Ayon dun sa 2 Samuel 7, verses 8 to 16. Hindi po ba pwedeng lahi in terms of faith? You mean spiritual? Opo, spiritual po. Yun nga rin sagot ko eh. Yun. So parang yun na lang po yung sagot din namin. So yung hindi po sa biophysical na relationship pero sa spiritual relationship po. Yun po. Ano yun? Sa designation po, yung if-base po natin dun sa creed, sabi po kasi dun, the following verses overrule all angelic and or human references to Mary as mother of Jesus. It is overruled by yung pag-designate po ng mga apostles and ni Angel Gabriel na yun, sa Matthew 1:8 na another basahin na lang po natin. Matthew 1:18, Matthew 1:23, tsaka Matthew 12:46 to 50 po. Hindi ko na po nailagay kasi tinawag na po kami. So dapat po may third verse po po dyan. Matthew 12:46 to 50. So everything stated dun sa mga verses po na yan overrules and are qualified, corrected. Nasabi po sa creed natin na it is corrected and overruled by those following facts na stated po dun sa verses. So, yun po. So, yung agree po kami dun sa group nila, Ma'am Joy, na yung say po, yung final say po ni Lord. So, ayun po, yung binigay po namin verses is Luke 1:38. So, mismong si Mary na po yung nagsabi when she visited sila. Sino na yung binisita niya? Relative niya po? Si Elizabeth. Yun. Na sabi niya na, behold, the handmaid of the Lord. So, siya mismo nagsasabi that she is a servant of the Lord. And sa 46 to 47, she herself said na my soul does magnify the Lord. So, alam niya po na Panginoon yung ano yung tawag sa Tagalog po? Sinapupunan. Na nasa sinapupunan niya. So, ang relationship po na yun is spiritual po. Dapat spiritual kinship relationship. Tapos po yung susunod. Ito. Yun sa may, naman po, perfect kinship. Yun po. Sa infinite perfect kinship relationship, God made the relationship of God, the Father, and God the Son, and the God Holy Spirit through the eternal covenant. Basahin niyo lang po, Hebrews 13:20. Dagdagin po Hebrews 9:40, Psalm 2:7. Yung pangalawa naman po, voluntary spiritual kinship relationship. Spiritual relationship of each created kind person with the Lord Jesus Christ. Lord Jesus. Basahin niyo na lang po, John 1:12. Yung pangatlo naman po, natural or biophysical kinship relationship. Biological relationship of created living organism with the same kind. Pakibasa na lang po ulit.
1 Corinthians 15:39-40, Genesis 1:1-26. Ayun naman po, yung walang, kung paano po nabuo yung ugnayan ng tatlong uling Diyos. Yung God the Father po, the Creator, Psalm 2:7, pakibasa na lang din po. Sa God the Son, siya po yung fulfiller, accomplisher, Hebrews 1:5. Pakibasa na lang po ulit. Tsaka sa, yung God the Holy Spirit po, yung witness, Hebrews 9:14. Even before the foundation of the earth, the eternal covenant has been established. Yung bago pa lang po malikhaing lahat, yun, meron na silang covenant. Pakibasa na lang din po yung Hebrews 13:20, Genesis 1, yung buong pong Genesis 1. Kasi yun po yung umpisa ng lahat, di ba po? Tsaka John 17:24. How is surrounded to mutual excuse especially? Yan. So, as stated din po sa For Jesus Creed, may dalawang types lang naman po ng spiritual interrelationship. Those who belong to the Lord Jesus and those who don't. Sabi po sa John 1:12, yan po yung mga anak ng Panginoon. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Pero yung mga hindi man po naniniwala sa ating Panginoong Jesus that He is Lord, God, Savior, and everything, ay stated po that ay spiritual children of the devil, John 8:44. May oras pa po ba para basahin yung po? 6 minutes pa! You are of your father, the devil. And the last of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So lahat naman po tayo are spiritual children of the Lord Jesus. Amen po ba? So praise the Lord po. Okay, palakpan naman natin ang group 2. Now, I'm following ang group 3. Yung group 2, nag-donate ng 5 weeks plus. Ikaw donate, di ba? Dapat ko yung donate sa kanya yan. Sige po, sila po muna. Yung 30, pareho rin yung dalawang kwan, di ba? Dalawang kapwa-kusebong spiritual na ugnayan ng pagkakamag-anak. Yung John 1:12, yun yung kung sino man yung tumanggap sa ating Panginoon Jesus, nagugol ng kanyang buhay at tinanggap niya na siya yung Diyos niya, Panginoon at lahat-lahat, ay yun yung sitang natawag na spiritual children of God. Yung naman John 8:44, ito yung ayaw sumunod sa Panginoong Isus, yung ayaw magtalaga at magdiboto sa Kanya, yun yung tinatawag na spiritual children of devil. Diba? Yun yun. Tapos yung pangatlo rin, kasi pare-pareho naman kami. Yung
Baliwin. Yung ano, kung ano yung report, ganun din. Lahat. Parang paliw kami yung doktor. Kaya, hindi ko nasasabihin yan kasi paliw eh. Okay. A group A. Hirap na hirap po kami Tagalogin. Hindi niyo po sinabi na kayo po ay English or Taglish, kami po ay Tag. Talaga pong Tagalog. So, ito po ay group effort. Thank you po kay Jesus. At kailangan lang pong bilisan, kaya po ako na lang daw po ang magsalita. Mukhang mabilis daw po yata akong magsalita. Number 25 po yung question po dito, bakit hindi maaring maging tunay na ina ni Jesus, si Mary. Tapos meron pong kaninang nakasulat na dapat nating sagutin. Nakasulat po kanina si Maria ay nararapat na maging tunay na ina ni Jesus. Pero dito po, ang ginawa na lang po namin, naglagay po kami ng ilang explanation kung bakit hindi siya nararapat na maging o tawagin na tunay na ina ni Jesus. Una po, babasahin ko na lang po, dahil hindi nagmula sa mundo ang pagkakatawang tao ni Jesus. Ito ay nagmula sa langit, Hebrews 10:5 po, at medyo marami pa po tayong verses na pwede. Kaya yung seed ay hindi nagmula dito. It is not from this world. Sorry po, bawal palang English. Pangalawa po, dahil si Maria ay virgin. So napakalinaw po dahil siya ay virgin, ay hindi nagmula sa sexual na proseso. Yung seed, hindi nagmula. Talagang nagmula talaga ito sa langit. Ginamit lang ang kanyang sinapupunan bilang sisidlan lamang ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Matthew 1:23, a virgin shall bring forth a son. Number 3 po, isa pa pong dahilan ay dahil si Maria ay makasalanan. Namanan niya ang kasalanan na nagmula, taglay ni Adan, Romans 3:23, for all have sinned, Romans 5:12, by Adam sin entered into the world by one man. Kung siya ang ina ng Panginoong Jesus, mamamana niya rin ang sumpa ng kasalanan. Kung ganon, bilang kordero ang ating Panginoon ay magiging makasalanan. At kung ganon, hindi magiging hain na katanggap-tanggap ang kanyang pagtitigis ng dugo dahil kailangan banal. Kaya po hindi maaaring na maging ina ni Jesus si Mary. So John 1:29 and Hebrews 9:22 po yung bilang kordero ng ating Panginoon. So kailangan po niya mag-alay ng banal na walang bahid ng kasalanan para tubusin niya tayo sa ating mga kasalanan. 26 po. Ang summary po ng tanong dito is yung pagtawag ba ng mga tao, apostles, kay Jesus bilang Son of Mary o anak ni Maria ay sumasang-ayon ba sa tawag naman ni Jesus? Tawag lang ni Jesus ay babae. So, katulad po rin ng mga na-explain nyo kanina, ang maaari po natin isagot dyan, ang pagtatalaga ni Jesus kay Maria bilang babae ang tiyak, ganap, at tunay na dapat pairalin. Ginaya lang po namin yun sa tanong. Maaari ang pagtawag kay Jesus bilang anak ni Maria ay upang madaling makilala kung sino ang Maria na tinutukoy. Dahil common name po itong pangalan na ito. At maaaring napakaraming babae noon ang nagngangalan na Maria. At dahil kilala nila si Mary bilang ina in the sense po na siya rin ang nagpalaki. Siyempre, siya po yung nag-nurse kay Jesus nung ang flesh niya ay baby pa lamang. Hindi po natin nararapat na basta-basta paniwalaan o gayahin ang salita ng tao. Sa 1 Corinthians 13:12 po, dyan sinabi ni Paula, for we know in part, maaaring yung ibang mga tao ay hindi rin nila nauunawaan ng maayos at mahirap nga naman po tawagin na yan si Maria na ginamit yung sinapupunan para gamitin ang haba po. So tinatawag na lang nila maari na anak ni Maria. Pero ang mahalaga pa rin po at dapat nating paniwalaan at panghawakan ay ang salita ng ating Panginoong Jesus. So, andyan po yung ating mga verses. Si Jesus pa rin po yung standard. 27, ang tanong naman po dito ay kung ano, ang summary po is
ano yung talagang angkop na ugnayan na sa pagitan ni Jesus at ni Mary? Ano ngayon ang kanilang relasyon? Alam natin po, hindi sila mag-ina. Ang talagang angkop na ugnayan sa pagitan ni Jesus at ni Maria ay hindi physical, kundi spiritual. Si Maria mismo ang nagsabi na siya ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Tumawag po siya, Lord my Savior, God my Savior. Ayon sa Luke 1:38 and Luke 1:46-47. Yan po yung binanggit na verses nila yan kanina. Sa makatuwid, siya ay kabilang sa mga makasalanan na nagtamo ng kaligtasan at napabilang sa mga, sorry po sa typo, anak ng Diyos. So si Mary po ay katulad natin. Siya ay all for Jesus. Hindi siya ina ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus, ng manhood ni Jesus. Hindi rin siya ina ng Godhood kasi tinatawag din po siyang Mother of God. Hindi po ba? Naririnig natin yan. So, hindi siya ina in any sense ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi sa manhood, pagkakatawang tao, at ganun din po sa pagka-Diyos. Kaya po ang angkop na relasyon nila, ugnayan nila, ay katulad kung ano po ang meron tayo. Next question po, yung 28 po, ang tanong po dito ay pangalanan yung tatlong, ang haba po, in English, main kinship relationship. Una po, tinagalog po namin ulit, sakdal na ugnayang pagkakamag-anak. Ito po ang kinabibilangan ng God-kind Trinity ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pangalawa naman po ay ang espiritual na ugnayang pagkakamag-anak. Ito po ang relasyon ng Panginoong Hesus sa mga tao na nagtalaga ng buhay sa Kanya. At pwede rin po yung mga hindi nagtalaga. At yung pangatlo, ito po yung biophysical na ugnayang pagkakamag-anak ng mga nilalang. So ito po yung sa ating mga created kinds. Kabilang na rin ang mga hayop na nagmumultiply sila after their own kind. So yan po yung tatlong kinship relationship. Ang question naman po sa 29, may time pa po ba? Is ipaliwanag kung paano nabuo o naayos yung walang hanggang kasunduan. Kung paano po naayos yung infinitely perfect kinship, kung paano yun na-form. Una po, nabuo at naiayos ang walang hanggang sakdal na ugnayang pagkakamag-anak sa pamamagitan ng walang hanggang kasunduan ng tatlong persona sa iisang uring Diyos. So, meron po eternal covenant na nagkasundo po ang members ng Trinity, Hebrews 1:8 at yung mga following verses, Ephesians 3:11. Nagkasundo po, dinagdag na lang po namin ito. Medyo marami po kami gustong idagdag, kaya po wala na pong verse dun sa baba. Nagkasundo po ang tatlong persona sa iisang uring Diyos na lahat ng kapuspusan ay wala po kaming maisip na tamang word, mapunta o ano po ang tama doon. Colossians 1:19, nakabase po ito, that it please the Father that in Him should all fullness dwell. Isa po yan sa dahilan ng pagkaka-form ng kanilang pagkakamag-anakan. Mayroong mga specific na kasunduan. Nagkasundo po ang tatlong persona sa isang uring Diyos na ang Diyos Ama ang tagapagtakda, decretor, purposer, at ang Diyos Anak naman ang tagapagsagawa. Siya ang nag-execute at nag-fulfill. Siya yung doer. At ang Diyos Espiritu Santo ang tagapagpatunay, witness, at hindi lang po natin yung mapapatunayan sa specific verses, kundi kapag binasa po natin ang buong Biblia, makikita po natin yung kasunduan nila na ganyan yung function at ganyan po nabuo yung unang kinship relationship. Yung last na po. Ipaliwanag kung paano maisakakatuparan ng bawat isang nilalang ang isa sa dalawang kapwa eksklusibong espiritual na ugnayang pagkakamag-anak. Yun po. So, unang-una po, lahat ng tao ay binigyan ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan na makapamili. Dito po sa Deuteronomy 30:19, sinasabi po ito ng Panginoon na umuusap siya sa bansa ng Israel, sa Israelites. Pero tayo rin po bilang spiritual Israel ay kinakausap niya. Katulad nito, na
hahanda siya o pwedeng makapamili tayo between life and curse. Between life and death, blessing or cursing. At sinabi ni Jesus dito, therefore choose life. So una po, meron pong free will ang bawat isang tao. Hindi po tayo ginawang robot ng Panginoon. Kaya naman po ang magandang sagot sa number 30 ay unang-una, ang nagde-determine po nito ay ang choice ng bawat tao. Lahat po ng magpapasya na magtalaga ng buhay, alam natin na makakabilang ito sa pamilya ng Diyos, John 1:12. Ito ay magiging adopted sons, adopted children of the Lord. Lahat naman po ng hindi magpapasya na magtalaga ng buhay sa Panginoon, alam natin na hindi niya kikilalanin, depart from me, I never knew you, at ituturing niya itong kaaway, at magtatamo rin ito ng sumpang kamatayan at walang hanggang kapahamakan. So ang verse po natin is John 8:44 and Revelation 21:8. And other reference po natin is John 3:16, kung saan napakalinaw po ng conditional love ng Panginoon sa atin na kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahamak. Pero kung hindi tayo mananampalataya, tayo ay mapapahamak. So, ang malinaw po na sagot sa number 30 ay yung relasyon po natin spiritually sa Panginoong Jesus, ang magde-determine po niyan yung ating choice. At si Jesus naman po ay wala siyang gusto na mag-perish. Amen? At nasa sa atin na po ang resulta kung ano ang magiging spiritual kinship relationship natin sa Panginoong Jesus. So, yun lamang po. At pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Jesus. One. Hello, magandang gabi po. Ako po si Sister Daddy. Question number 25 po ang assign sa akin. Sa akin naman po, ang human nature po ni Lord Jesus Christ I was not born by sexual intercourse. Meaning, hindi po siya sinakop ng sperm cell of a father and an egg cell of a mother. This is just a total miracle. Talagang sinabi nga ni Bishop Jim Palon kanina, total miracle. Isang malaking himala, lubos na himala, na ang Diyos ay kayang i-gawin yon. Dahil hindi po pwede po na ipapasok sa sinapupunan ni Mary ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, katulad ng pinagtatawa ng kanina, dito po lumalabas na walang imposible po sa Diyos. Yun po yung ano. Tapos, bali po si nothing is impossible. Diba? Kasi ang may kakayahan lang po ng ganon na kaayusan ay si Mary lang po. Ay si ang God, ang Diyos lamang. Kaya po, yun lamang po ang akin. Ngayon po, pakikilala ko naman po ang sasagot sa question number 26 ay si Brother Malvar ng Poblasyon. Amen. Hello, good evening po. Ang na-assign po sa akin yung questions number 26 po. So, dito po ay sinasabi po rito yung pong pagtatalaga, yung pong sinabi ni Mateo, Marcos, Lucas 1, ang anghel na si Gabriel, si Maria ba ay ina ni Jesus? O si Jesus ba ay anak ni Maria? Dito po kasi, nagkakaroon na po ng distinction. Kaya po sinasabi rito na
na si Jesus po ay anak ni Maria at si Jesus po ay ina ni Jesus. Kasi po merong apat na sarap po Maria. Opo, yung meron po Maria no, Uman, Mary Magdalene, Mary, kapatid po ni Martha, saka po yung Mary na anak po ng Diyos. Ngayon po, dito po sa yung si Jesus ay tinawag po na si Maria. Tinawag po ni Jesus si Maria, babae o ginang. Sa ayon po ito sa wala po kaming PowerPoint eh. Babasahin ko na lang po. 1, 2, verse 4. Kasi nung nag-usap po ng anak, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa marating. Tinawag niyang babae si Maria. Dito rin po sa Juan 19 verse 26. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad sa kanyang iniibig ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Tinawag po nitong si Maria na babae at saka ginang. So, nangangahulugan po ito na kapag ang tunay na uri po ni Jesus ay Diyos, sapagkat alam po niya na siya ay Diyos. Sa verse John 8 verse 23 ay sinabi niya, kayo yung taga-ibaba, ako yung taga-itaas. Kayo yung sa libutan, ako yung hindi. So, alam niya po na siya ay Diyos. Kaya tinawag niya po si Maria na babae, saka okay ang ginang. At saka ayon din po rin sa Mateo 9 verse 6. Anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Ito po si Kristo. So, Diyos po ito. So, sino ba ang taong may kapamahalaan sa lupa at may karapatan na magpatawad ng mga kasalanan? At ayon din po dito sa basahin. Filipos. Dali lang. Ayon din po ito sa Filipos 2:6 na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panungan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ayon din po sa Filipos 2, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit at ang lamang sa ibabaw ng lupa, at ang lamang sa ilalim ng lupa. Kaya po ang tawag po niya ay babae at ginang. Susunod po ay si Brother Alvin. Yung tanong po sa 26 pa, ulit lang po kanina. So, hindi ko na po makakagain pa. Yung tanong po dito, ano yung pinaka-angkop na ugnayan? Yung talaga angkop na ugnayan sa pagitan ni Mary at ni Jesus. So, hindi po recap lang po yung sa mga verses na pwede gamitin. So, sa Luke 1 verse 38, nung kinausap ni Angel Gabriel si Mary, doon sinabi ni Mary na siya yung I am the servant. Siya mismo ay servant. So, at si Mary mismo, tulad ng sinabi natin rin kanina, ay katulad natin na kailangan ng kaligtasan. At yung tanging kaligtasan na ngayon magbibigay ay ang Panginoong Jesus. So, Luke 1, verses 46 to 47, yun yun, nabanggit na rin kanina. So, in short, ang ugnayan ni Jesus kay Mary ay spiritual. So, si Mary ay isa rin adopted child of God. Si Sister Blanet po.
Planet. Ang pinakamadali talaga sa atin yung sa number 28. Enumerate the biblically define the three main kinship relationship in all of reality as revealed throughout the Bible. Ang una is the infinitely perfect kinship relationship of the Lord God the Father and of the Lord God the Son and of the Lord God the Holy Spirit. The second is the voluntary spiritual kinship of the created kind persons, and the third, the biophysical kinship of the living organisms. Follow-up question is, how is the infinitely perfect kinship relationship of the God-kind Trinity formed, ordered, program? Yeah. Yung first kinship relationship, the God-kind, consists of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This was formed through their covenant, as said in 1 John 5:6-9. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. Agreement with yung covenant. These three personas are co-equal in power and strength, but they are of different roles or functions. The Father is the Creator, as said in Luke 22, verse 42. He is also the invisible God, proven in 1 Timothy 1:17. He appointed Jesus to be the heir of all things. Siya yung Diyos na nakikita, while the Son na hindi nakikita. While the Son, Jesus, is the Lord na nakikita. Jesus is the fulfiller of all the Father's will. And it is the Father's will that Lord Jesus Christ is the Creator, the Judge, and the heir of all things. Ang Holy Spirit naman is the confirmer or the loved one, the witness. And He leads all to Jesus. Mapapatunayan nyo sa verses John 14:16-17, John 15, verse 26, and John 16, verse 30. Ang aming last speaker, sasagot po ng question number 29, si Sister Jenny. 30. Amen. Lord bless you, Sister Planet. So, doon sa 30, no? 29 ba? 30 ako. Okay na ba? So, doon sa 30, sinasabi dito na ipaliwanag kung paano may sasakatuparan at may iaangkop ng bawat isang nilalang ang isa sa dalawang kapwa, eksklusibong espiritual na ugnayan o pagkakamag-anakan. So, dito nga, katulad ng sinabi ng aking anak, dahil mag-ina kami ng aming introduction na tayo ay binigyan ng kapangyarihan, no, ng mga pamilya. At meron lang tayong dalawang pakikipagkamag-anakan na pipiliin dito sa ating pakikipag-ugnayan sa ating buhay pang sanlibutan at buhay pang espiritual. Ito ay ang, kung ikaw ay John 1:12, ano, tatanggapin mo ba si Jesus Christ bilang iyong Diyos o ikaw ay kukontra sa Kanya upang ikaw naman ay maging anak ng Diablo. So yung dalawa yung two mutual exclusive spiritual kinship relationship, yung Son of God sa yung Son of the Devil. So yung Son of God, John 1:12, for as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Hindi lang ito na humihinto ito sa pagtanggap, di ba? Dahil maraming mga Kristiyano na tinatanggap nila si Jesus Christ. Dahil yun, di ba sa evangelism yun yung pinakalaman ng pag-akay sa mga tao sa sandaling ko Kristiyano, na ang lahat ng tao ay gawin mong tagasunod ng ating Panginoong Yeso Kristo. Subalit hindi nga yan natatapos sa John 1:12 sa pagtanggap, kundi nagpapatuloy ito sa patuloy na pananampalataya sa Kanya, patuloy na pagtawag tangi sa Kanyang pangalan, at patuloy na pananatili sa Kanya, no, John 15:1. So, mahabang usapin pa yan, pero marami naman akong oras. Dahil nag-donate ng anak ko na, nag-donate ka 7 minutes. No? So, dun sa, yan yung pagiging anak ng Diyos, anak ng Diyos. So, sinabi nga ni Bishop Paluntanina na, kahit anak ka na ng Diyos, sa sandaling kumontra ka sa gusto ng Panginoong Jesucristo, na siyang iingatan nga natin sa ating mga buhay. Na nakakalungkot mong isipin
isipin na sana nga habang tumatanda tayo sa Panginoong Jesucristo, tumatanda tayo na natututo tayo. Di ba? Hindi tayo tumatanda na makukulit tayo. Di ba? Pag tumatanda na daw, makukulit na, matitigas na ang ulo. Yun yung sinasabi ng mga anak doon sa pagiging ina ng kanilang nanay o kaya ng apo sa pagiging lola nila doon sa mga nanay nila na ang laging sinasabi nila, makukulit, matitigas ang ulo, ayaw sumunod, no? So sana nawa hindi nga ganun, sa kailangan, lagi nandun tayo sa focus natin kay Jesus Christ, no? At kung naman tayo mangangamba sa Panginoon dahil talagang very exciting naman yung pagiging judge ng ating Panginoon Jesucristo na talagang He is the rewarder to them that diligently seek Him. Ano? Hindi lang natin hinahanap ang Panginoon Jesucristo, bagkus hinahanap natin kung ano yung kapuspusan at kung ano yung kalooban pa ng Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay na hindi nga tayo mga stagnant Christians. Ano? Kumbaga marami tayong pangarap, marami tayong binubuong pangitain sa ating mga sarili kasabay nung kung habang pinapasa natin yung mga burdens, ano? Pero sa lahat ng yun ay ginagawa natin inspirasyon ang Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. So yung sa pagiging anak naman ng Diablo, no? Hindi lang ito yung dahil ang Diablo ay sinungaling, ang Diablo ay magnanakaw, ano? Pero merong napakagandang sinasabi dito sa 1 John chapter 2, ito napakaganda dito kasi may doctrinal ito. Sinasabi dito na yung 1 John 2, beginning from 18 to 23. Sinasabi dito sa 22 na, who is a liar but he who denies that Jesus Christ is the Christ. So maraming Kristiyano na talagang dinideny pa rin nila yung pagiging Kristo ng ating Panginoong Jesus. No? So kapag dinideny mo yung pagiging anointed ni Jesus Christ, ano ka, anti-Christ ka. At kapag dinideny mo ito, dinideny mo rin ang Ama. At sinasabi dito sa 23 na, whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. So kung talagang gustong-gusto mo doon sa God the Father, di ba? Sinasabi doon sa John 5:37, no? Tama ba, Lorraine? So, tama ba na? Sinasabi doon na lahat ng ibinigay ng Ama. John 6. All that the Father giveth me shall come to me. No? And him that cometh to me, I will in no wise cast out. No? Sa John. No? So, kapag ibinigay, napakaliwanag na, kapag ibinigay ka na ng Ama sa anak, no? Kanino ka lalapit? Lalapit ka kay Jesus Christ. Maliwanag, lalapit ka kay Jesus Christ. Kaya ngayon mga iglesia ni Cristo, hindi pa sila ibinibigay ng Ama sa anak. No, wala pang pagbibigay ng ang ama sa anak sa kanila. Bakit? Kasi nga ayaw pa rin talaga nilang sumunod dun sa kalooban ng Ama. No? Anong kalooban ng Ama? No? Ang kalooban ng Ama ay talagang ang pakikipagsalang buhay natin ay walang iba kundi sa Diyos anak, sa kanyang anak, sapagkat ito yung kanyang kaluwalhatian. So, yun yung mga kasalanan na kung bakit ituturing kanyang anak ng Diablo, no? Son of the devil, bagamat tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo. Diba? So yan yung yan yung kailangan maunawaan natin at mapag-aralan natin kung paano natin yan i-share ng talagang, sinishare natin, hindi para payabangan natin itong mga amanyanan, alam natin yung doktrina. Sinishare natin dahil gusto natin silang mapagtagumpayan at makuha para ibalik sa kawan, doon sa Panginoong Jesucristo. So, yun nga, talagang kapuri-puri ang Panginoong Jesucristo at talagang siya lang yung ating dapat paglingkuran magpakailan. Magandang gabi po. Ako po si Dili On. Yan, number 25. Ayun. Nga, sa number 25, sapagkat si Jesus ay taga-langit. So, sabi nga sa John 8:23, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I'm not of this world. Tapos, pangalawang reason, si Mary ay virgin.
So, paano magiging mother niya si Mary? Virgin nga. So, wala nang nangyari sa amin Joseph. So, hindi siya tao. Diyos siya. Yun, pangatlong reason, si Mary tao lang, so makasalanan siya. Si Jesus, hindi makasalanan. So, hindi niya mother si Mary. Tsaka, higit sa lahat, nothing's impossible. Tapos, sa number 26, so sabi ni Jesus, woman, sabi ng mga disciples, son of Mary. Kasi nga, maraming Mary. So sabi ng disciples, para baliwanagin ang lahat, lagyan natin siya ng katagang Mary, son of Jesus. Ay! Mother of Jesus. So, sino bang paniniwalaan natin? Si Jesus o yung disciples? Si Jesus. Tsaka sabi ni Jesus, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Sabi sa Matthew 24:35. Tsaka Hebrews 13:8. The same today, yesterday, and forever. Yesterday, today, and forever. Praise Jesus. Tapos sa number 27 naman, Bless you, Kuya DP, at ano. Ito ay isang himala, nakahanda na, kinopya na lang. At ito yung ano, yung relationship nga, dahil yun ang tanong sa atin diba? Sa 27, kung ano talaga ang kaugnayan. Nabanggit na mula pa kanina na spiritual ang kanilang ugnayan. Dahil ang pagiging doon pa lang sa na sinabi nga ni doon sa Elizabeth, visitation of Mary to Elizabeth, doon nagkaroon ng takbo na yung kumislot. Yung kumislot yung sa sinapupunan niya. Tapos sinabi na nung nagbinati siya na Hail Mary, full of grace, kung natatandaan niyo. Tapos, behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Tapos ito paborito kong version susunod, ang puso ko'y nagpupuri sa aking Panginoon. Yun ang talagang, kahit ngayong minute na ko ba yun, na-exalt ko talaga yun, na inactive talaga niya. Yun ang magandang relasyon ng pagiging spiritual, talaga na gano'n ang banding nila na kilala ko yung Diyos Alam ko ito na ang nangyayari. Kaya inaanggi ko, yung aking puso ay talagang galak na galak. Nasabihin ko, nagpupuri ako sa aking Panginoon ang tanging tagapagligtas. Kaya ito, ever since na yung sinabi nga na yung relationship na nila talagang ibang klase ang spiritual level ng kaya yun na yun. Yun na yun, yung ugnayan ni Mary at saka ni Jesus, yung spiritual na. Tunay na inaangkin niya, ina-affirm niya na ako ay anak ng Diyos na ililigtas dahil ako mismo ang nangangailangan ng tagapagligtas. Dahil, ayun na yun. Malinaw na yun mula kanina at dikit na dikit dikit na dikit yung kanilang relationship. So, next. Nag-happy-happy. Okay. Dito naman po nadako tayo sa question number 28 na kung saan nakalagay dito enumerate and biblically define the three main kinship relationship in all of reality as revealed throughout the Bible. Nakikita po natin yung kanyang sagot na sabi ngayon number 1 is the infinitely perfect kinship of the triune God. Yung pangalawa, the voluntary spiritual kinship of the created kind person. Number 3 is the biophysical kinship of living organism. Dako tayo sa number 29. Nakalagay dito sa number 29 is, how is the infinitely perfect kinship relationship of the God-kind Trinity form-ordered program by eternal covenant po na nakalagay sa Hebrews chapter 13 verse 20. Meron din po sa Hebrews chapter 1 verse 5 hanggang 8. John 5:19, Ephesians chapter 3 verse 11, at ang Holy Spirit is the witness and confirm
of the covenant of the Father and of the Son. Hebrews chapter 1, verse 8 hanggang 9. So, dako tayo sa question number 30 na kung saan nakalagay dito na how is each of the two mutually exclusive spiritual kinship relationship open, possible, available to every created kind person undertaken, realized, established by anyone concerned. Kanina po pa na tinatalakay ito na kung saan yung nilagay namin dito yung All for Jesus, na ibig sabihin yung spiritual, dalawang klase kasi yung nasa Bible, di ba? Spiritual kinship na All for Jesus at All for Satan. Yung All for Jesus is yung mga naniniwala, tumanggap sa ating Panginoon, na siya lang ang may karapatan maging anak ng Diyos. John chapter 1, verse 12. Yung All for Satan naman, kung ikaw ay ayaw tumanggap sa ating Panginoon at ang ginagawa mo lang ay panikasinungalingan, ang tatay mo, sinungaling, walang iba, kundi ang demonyo. Na kung saan nung isang araw, nung nag-Bible study kami, yan yung natalakay. Na sabi ko nga, na sa loob ng Bible, dalawa ng klaseng spiritual kinship na tinatawag, yung pagiging all for Jesus at saka pagiging all for Satan. Na kung saan kinakailangan natin, bawat isa sa atin, pag tayo ay all for Jesus, lahat-lahat italaga mo na ang buhay mo sa Kanya. Na kung ibig sabihin nun, i-take mo na. Wala nang reservation. Ibigay mo lahat sa ating Panginoon para totally matawag kang all for Jesus. Amen.